pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa eh. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit ng i-plander. ng totoo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senador Jinggoy Totoo yun, alam mo. Opo. Ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Magandang hapon po, magandang hapon sa inyo lahat, magandang araw, kumusta na po kayo? Ay talaga palang pinipressure yung ibang mga senador sa minority, sa majority. Lalo na yung mga sinasabi nilang may kaso sa flood control o kasabwat. Sa flood control, kasangkot. Yung mga senador nandoon sa majority, pinipressure daw ng minority. Bingo Estrada, si Villanueva, sino pa ba? Yung may mga kaso. Sinasabi daw na kung lilipat ka sa amin, sa minority, mawawala yung kaso mo. Matindi. Binunyag ni Senador Rodante Marcoleta. Panoorin po natin sabay-sabay. Ito po. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo na maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senador Jinggoy Totoo yun, alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Oo. Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang Ikakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. O yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig. Talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Antindi Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, nakita mo ba naman, 9 na buwang singkat. Totoo. Ay kinuha niya yung Blue Ribbon Committee, kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatuwid yun? Sa loob ng 9 na buwang singkat, Jen, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po naming mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So ito lamang ang dahilan. Pagtatakip.
At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Oo. Naku. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sa amin mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oo. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, gano'n lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya Oo. prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? O, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Aha. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Aha. Well, again, said, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ko, kundi parang kapiyan si Senador Jinggoy, para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya, doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. Tinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oo. Oh. Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli, Opo. bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa. Magkakasama kami uli. Oo. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oo. Tao ka lang naman eh. Oo. Oh. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yeah. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Mhm. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oo. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oo. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun, kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya. Yun naman, no? donasyon ng mga Oo. kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman yun. gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano man pabuya parang ibigay niya dahil Oo. meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Bakatin kahit po pala pribadong pondo Oo. na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yung po pala ay planter. Oo, sabi niya gano'n. Bigat, ano? Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Exactly eh. po, establish mo yun. Oo. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, Oo. na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Oo. Yan ang mga yan. Kasi pag gano'n, corruption yun eh. Ayun. Opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito diyan, ito yung sinasabi ko campaign eh. yan. Ng mga panahon Kailangan mong i-connecta. Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na connection. Oo. Pagkatapos bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya ang planter kasi kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Oo. Talagang wala kang makitang resibo. Wala kang makitang walang paper trail. Opo. Ganyan, Kasi ano? plunder nga raw, ano? Pag ano? Kaya napakahirap corruption. talaga. Opo. Ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Oo. Siya mismong nagbigay ng katibayan. O, sa palatuntunan natin ito, sa Oo, sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip.
si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi dyan ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon. mataas, opo. Ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ay yung ginastos mo. Tingnan mo na, ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. ng 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na ako kumikiburon dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Opo, Bakit ganito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi, pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa election sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign Campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala Oh. siyang kasalanan dyan. Walang- Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, sir. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, Opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa sabi Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga Oho. Hindi nyo naman asset yun Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga baka sila yung nabigyan. Oho. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. mabigyan. Tingnan mo dyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Mapaplander ka pa Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit ng Hindi i-plander. nagdeklara ng totoo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka.